Kahit ipinagbabawal, mahigit 3,000 beneficiary ng 4-piece na rawang nagsasanla ng kanilang cash cards dahil sa matinding kahirapan. Nakatutok si Bernadette Reyes. Bukod sa karampot na kita mula sa kanyang maliit na tindahan ng mga merienda, sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4-Piece umaasa si Elizabeth Edem ng pantustos sa araw-araw na gastusin. Pero minsan, naiisip na rin daw niyang isang lang hawak niyang cash card kung saan dinideposito ang nakukuha niyang pera mula sa 4-Piece. Kung gustuin ko isan lang ang cash card ko dahil sa hirap namin, pero naisip ko po dahil sa gobyerno ito, bawal talaga magsanla. Tinitiis lang namin ang hirap. May mga pagkakataon rin daw kasi na hindi agad napopondohan ang hawak nilang cash card. Minsan pag dating ng 2 months, nagpipila na kami. May pindutan na doon, mayroon ng magpindot na tayo. Minsan wala, zero balance. Sa tala ng DSWD, mahigit 3,000 beneficiaries ng 4-Piece ang nagsasanla ng kanilang cash card, bagay na ipinagbabawal ng ahensya. Babala ng DSWD, ang mga mahuhuli hindi malayong maalis sa listahan ng mga benepisyaryo kung hindi susunod sa mga kondisyon ng 4-Piece. Sa first offense, sasailalim sa counseling. Sa second offense, maaari nang masuspindi ng 2 buwan ang benepisyong natatanggap. At kung aabot sa third offense, tuluyan ang matatanggal sa listahan ng mga beneficiaries. Hindi naman po natin agad tinatanggal sa programa. Meron po tayong counseling na ginagawa doon sa benepisyaryo. Alamin natin ano ba yung problema ng pamilya. Kasi pagka tinanggal naman po natin agad sa programa, ang maapektuhan po kasi ay hindi yung adult members ng family, kundi po yung mga bata. Kaya hinihikayat natin yung ating mga benepisyaryo na kung may ganitong problema, mas maganda na makipagtulungan. Sa budget ng DBM para sa taong 2017, 3.1 na milyong Pilipino na lang ang kasama sa nilalaanan ng pondo para sa 4-Piece. Mas mababa ito ng 1.3 million kumpara nung nakaraang administrasyon dahil umangat na raw ang estado ng kanilang buhay. The 4-Piece are supposed to be poorest of the poor. So if you're categorized as transitioning, hindi ka na mahirap. Except na yung transitioning, hindi na sila mahirap, pero hindi pa naman sila may kaya. We have to validate, kumusta na ba talaga? May nag-transition na ba talaga? May tumawid na ba talaga? Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.